Magandang araw sa inyo mga ka-SBEC! Kumusta kayo? Ako nga pala si Teacher Daisy, ang magiging guro nyo para sa ikalawang sesyon ng SBEC Online. Pero, pwede bang umawit muna tayo ng isang magandang SBEC song? Gusto nyo ba yun? Makinig tayo at sabayan ang ating awit! Nag-enjoy ba kayo? Magaling! Naalala nyo ba na may mga rules tayo noon na ginagamit para maintindihan at maunawaan natin ang mga importanteng lesson ng SBEC? Sa mga oras na ito ang ating babalikan. Balik-aralan natin ang mga rules na yan. Dito sa ating SBEC online class ay may ilan tayong mahalagang alipin-ipin. Una, makinig kang mabuti. Ituon mo ang iyong puso at isip sa gagawin nating pag-aaral. Pangalawa, maging komportable at umupo ng maayos. Sikaping nasa iisang lugar ka na walang makakaistorbo sa iyo. At pangatlo, ihanda ang notebook, lapis o kaya ballpen upang isulat ang mahalagang matututunan mo. Ano nga ulit ang mga alituntunin natin? Tama! Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang inyong paggabay at pagbuka sa aming puso't isipan na maintindihan ang mga aral na gusto nyong ibahagi sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga kaalaman na inyong hinahatid sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoon na si Jesus, aming dinadalangin. Amen. Sa nakaraang aralin, pinag-usapan natin ng COVID-19. Para sa'yo, bakit nakakatakot tong bagay na to? Tama! Kasi ang mikrobyong ito ay nagdudulot ng malubhang sakit na nakamamatay. Maraming mikrobyong nakapaligid sa atin na nagiging sanhi ng maraming sakit tulad ng bulutong, tigdas o kahit sipon. Subalit, may mga gamot na tayo para dyan. Kaya hindi na kailangan makwarantine ng matagal. Kaya lang, ang COVID-19 ay bagong mikrobyo. Wala pang gamot na kayang labanan ito. Dahil dito, maraming tao ang natatakot na mahawaan. Pero may mga bagay kang maaaring gawin upang hindi ka mahawaan. Sa halip na matakot, maaari mong ingatan ng iyong sarili sa pamamagitan ng mga sumusunod na ipapaliwanag sa inyo ni Kuya Erickson. Kailangan natin magsuot ng mask sa tuwing lalabas tayo ng bahay. Ang isang taong may COVID-19 kapag umubo, bumaheng,
ang mikrobyo ay maaaring sumama sa droplet na tinatanggihan natin. Kaya ang mask ang proteksyon mo para hindi mo masingot ang droplet ng galing sa iba. At kung ikaw naman ang may COVID-19, makakatulong ang mask para di ka makahawa ng iba. Maghugas lagi ng kamay. Ang isang taong may COVID-19 kapag umubo o bumahe, ang mga droplet nila ay maaaring tumapo sa mga lemesa, doorknob at iba pa. Kaya't ugaliin mo maghugas ng kamay at iwasan mong hawakan ang iyong bibig, ang iyong ilong, ang iyong mata upang hindi makapasok ang mikrobyo. Magpalakas sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin C at pagkain ng gulay. Ang ating katawan ay merong natural na panlaban sa germs na pumapasok dito. Tinatawag itong antibodies para silang malilit na sundalo sa ating dugo na pinupuksa nila anuman ang tinuturing nilang kalaban. Kaya kailangan mo palakasin ang iyong katawan upang maging malakas din ang iyong mga antibodies. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkain ng sustansyang pagkain at pag-inom mo ng vitamin C at regular na exercise. Kailangan mo din matulog ng sapat. Ang ating katawan ay parang makina na masisira kapag hindi ka nagpapahinga. Panghuli, i-practice mo ang social distancing. Ano nga ba ito? Tama! Panatilihin mo ang 1 hanggang 2 metrong distansya sa ibang tao kapag ikaw ay nasa labas. Bakit kailangan nito? Gaya na sinabi ko kanina, ang germs ay sumasama sa likodong lumalabas sa katawan may COVID-19, tulad ng sipon at laway. Kaya kapag malapit ka sa isang tao, madali kang kakapitan ng germs. Pero alam mo, kahit anong gawin mong pag-iingat, may isang bagay ka pa rin maaari mong maranasan. Ito ay ang kalungkutan. Dahil sa nangyayari ngayon, maaaring nalulungkot ka at gusto mong umiyak. Minsan, ang pag-iyak ay nagpapagaan sa ating damdamin. Huwag kang mahiya. Nalalaman at nauunawaan ng tunay at buhay na Diyos ang iyong nararamdaman. Siya man ay nalulungkot tuwing may masamang nangyayari. Maaari ring may katanungan ka na nais mong masagot na nakakadagdag sa bigat ng iyong nararamdaman. Maaaring ito ang mga tanong mo. Nakikilala at nagmamalasakit ba sa atin ng Diyos? Bakit nangyayari ang napakaraming masamang bagay sa mundo? Bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari ito? Paano po malalampasan ang mahirap na sitwasyong ito? Bago natin sagutin ang mga tanong na ito, magbalik-aral muna tayo. Sa nakaraang aralin, may sinauro tayong talata. Ito ay makikita sa Awit, chapter 56, verse 3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Awit, chapter 56, verse 3. Unang tanong, sino ang sumulat ng awit na ito? Tama! Si Haring David, ang ikalawang hari ng Israel. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga nakakatakot na naranasan ni David? Lumaban siya sa mga leyon, kahit sa isang higante, at maging ang isang hari, binalak siyang patayin. Pangatlong tanong, anong ibig sabihin na ang Diyos ay dakila? Tama! Siya ay makapangyarihan, marunong, at nagmamahal sa atin. At panghuli, ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay nakakaranas ng takot? Mahusay! Oo, ikaw ay magtiwala at umasa sa Diyos. Ngayong alam mo na ang mga talatang ito, sagutin natin ang mga naiwan nating mga tanong. Ang unang tanong, nakikilala ba ako o pinagmamalasakitan ba ako ng Diyos? Sa tingin mo, kilala ka ba niya?
Concern ba siya sa'yo? Oo kapatid, kilala at pinagmamalasakitan ka ng Diyos na buhay. Concern ang Diyos sa'yo. Ginawa ng Diyos ang buong mundo. Alam niya ang nangyayari sa lahat ng dako. Walang nakakagulat sa Kanya. Alam niya ang lahat ng aksidente, gera, patayan, maging ang mga malalakas na bagyo, lindol at baha. Alam ng Diyos ang mga nangyayari sa iyo, maging sa pamilya mo. May pakialam siya sa iniisip mo at sa nararamdaman mo. Alam niya ang mga tanong sa isipan mo. Maaaring walang nakakaunawa sa pinagdadaanan mo, pero nauunawaan ka ng Diyos. Sa Biblia, sinabi na ng Diyos, simula pa ay iniibig ko na sila. Jeremiah 31:3. Nilikha ka ng Diyos at higit kanyang kilala kaysa ninuman. Maaaring hindi mo iniisip ang Diyos, pero iniisip ka niya. Pangalawang tanong, bakit nangyayari ang napakaraming masamang bagay sa mundo? Bakit may sunog at baha? Bakit may kamatayan at pag-aaway? Nung nilikha ng Diyos ang mundo, ginawa niya itong perfecto. Ang lahat ay maganda at mabuti. Pero ano bang nangyari? Bakit naging masama? Nagsimula ito nung suwayin ng mga unang tao ang Diyos. Sa halip na sundin ang Diyos, ginawa nila ang gusto nila. Ang pagsuway sa Diyos ay tinatawag na kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo, sinira nito ang perpektong nilikha ng Diyos. Nagsimulang masira ang kalikasan. Dahil sa kasalanan, pumasok sa mundo ang pagdurusa at kamatayan. Ang mas malala, mula noon, ang lahat ay pinanganak ng may kagustuhang gumawa ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, gumagawa ang mga tao ng mga bagay na nakakasakit sa kapwa. Katulad ng pagsasabi ng nakakasakit, pagkabuot, pagpatay, at maski pagnanakaw. Gayunpaman, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayaring di maganda sa paligid mo. Huwag mong isipin ikaw ang dahilan kung bakit kailangan maghiwalay ni nanay at tatay. Hindi mo ito kasalanan. Pero, ikaw at ako ay nakagagawa ng mga bagay na di kinatuluan ng Diyos. Nilalayo tayo ng kasalanan sa ating perpektong Diyos. May pagdurusa at kamatayan dahil sa kasalanan. Sinasabi sa Biblia, ang kasalanan ay pumasok sa mundo at kasabay nito ay kamatayan. Basahin natin sa Roma chapter 5 verse 12. Kaya nga, kung paano sa pamamagitan ng iisang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa gayon, ang kamatayan ay nailipat sa lahat ng mga tao. Dahil doon, ang lahat ay nagkasala. Ikatlong tanong, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Minsan, hinahayaan ng Diyos ang mga masasamang bagay at may mga pagkakataon na hindi natin maunawaan ang layunin ng Diyos sa mga bagay na pangyayaring ito. Tandaan, ang mga masasamang nangyayari dito ay bunga ng kasalanan. May kapangyarihan ng Diyos para pigilan ang mga masasamang bagay ito. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kalayaan pumili, maging pagpili ng masama. May kapangyarihan din ng Diyos para pigilan ang mga nangyayari dito sa kalikasan. Pero hindi niya laging pinapatigil ang mga sunog at mga bagyong ito. Ngunit alam mo, kahit nagdudulot ng mga nakakatakot na bagay ang kasalanan, kaya ng Diyos gawing mabuting kalalabasan ito.
Mas natututo ang mga tao ngayon na magmalasakit sa bawat isa. Maaaring nilalaan nila ang sarili nilang buhay para makatulong sa kapwa. Ang mas mahalaga ay maaaring simulan nito isipin ng mga tao ang tungkol sa Diyos at kung sino siya para sa kanila. Anong mabubuting bagay na nakikita mo na ginagawa ng tao kapag may nangyayaring masamang bagay? Ang Diyos pa rin ang may kontrol sa mga bagay na yon, na kahit sa tingin mo ay parang hindi. Maaaring hindi mo maintindihan kung bakit pinahihintulutan mangyari ito ng Diyos. Ngunit alam mo, sa habang ikaw ay nasasaktan, ay nasasaktan rin siya. Nariyan siya sa gitna ng nakakatakot na pagkakataon. Nauunawaan niya na ikaw ay nalulungkot at naguguluhan. Alam niya at may pakialam siya sa iyong nararamdaman. Mahal na mahal ka niya. Kapag pinahintulutan niya ang isang bagay nang mangyari ito, ang ninanais niya ay samahan ka upang lampasan ito. Ika-4 at ang huling tanong. Paano ko malalagpasan ang mahirap na sitwasyon ito? Ano man ang mangyari, tutulungan ka ng Diyos na malagpasan ito. Kung magiging anak ka niya, iingatan ka niya bilang bahagi ng kanyang pamilya. Ang Diyos ay naiiba sa mga ama dito sa lupa kasi perpekto siya. Nais niyang maging ama mo sa langit na magmamahal at magpapasaya sa iyo kahit nasa mahirap kang sitwasyon. Dahil ang Diyos ay banal, di niya maaaring baliwalain ang kasalanan at ang kasalanan ay may kaparusahan. Sinasabi sa Biblia, ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Ngayon, babasahin natin ang Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ito ay kakilakilabot na lugar. Ang plano ng Diyos para ayusin ang problema ng kasalanan ay ipadala ang kanyang anak na si Jesus para akuin ang parusa na dapat ay sa iyo at sa akin. Dumating si Jesus dito sa mundo at siya lamang ang namuhay sa mundong ito na walang kasalanan. Dumating ang araw para akuin ni Jesus ang parusa ng ating mga kasalanan. Alam ng Diyos ang hirap ng pinagdadaanan mo ngayon. Nagdusa rin si Jesus, dumanak ang kanyang dugo, at kakilakilabot ang kanyang pagkamatay. Sinabi sa Biblia na si Jesus ay namatay sa krus. Inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli. Alam nating totoo ito dahil maraming nakakitang buhay si Jesus. Buhay siya at nasa langit ngayon. Ipinakita ng Diyos kung gaano kanya kamahal nung ipinadala niya ang sarili niyang anak na si Jesus para sa atin. Nais niya na mapabilang ka sa pamilya niya. Sinasabi sa Biblia, ang sino mang tumanggap kay Jesus at sumampalataya sa ngalan niya ay magiging anak ng Diyos. Ang pananampalataya kay Jesus ay pagtitiwala na namatay siya para sa iyo upang mapatawad ka. Kung maniniwala ka kay Jesus na tanging tagapagligtas mo mula sa iyong mga kasalanan, babaguhin ka ng Diyos at gagawin kanyang anak. Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Pwede mong sabihin ang mga salitang ito sa Diyos. Panginoong Diyos, inaamin kong ako'y nagkasala. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan.
Tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesus na aking tagapagligtas. Sumasampalataya ako at nagtitiwala sa kamatayan at pagkabuhay niyang muli. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay na iyong inalay. Sa ngalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Amen. Kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, nangangahulugan na may ama ka na ngayon sa langit. Bilang iyong ama, tutulungan ka ng Diyos na mawala ang sakit na nararamdaman mo. Subalit, may mga pagkakataon na pinahihintulutan niya ang ilang masasakit na bagay na mangyayari sa iyo. Hindi ito dahil hindi ka niya mahal, kundi kung ikaw ay matutong laging magtiwala at umasa lagi sa Kanya. Pwede mo siyang kausapin anumang oras, kahit anong bagay. Yan ang ibig sabihin ng pananalangin. Pwede mong sabihin sa Kanya ang anumang bagay na ayaw mo sabihin sa iba. Pakikinggan ka at sasagutin ka ng Diyos sa iyong mga panalangin. Nangangahulugan ba itong wala nang masamang mangyayari ulit? Hindi. Laging may masamang mangyayari sa ating mundo. Pero tandaan mo na lagi kang sasamahan ng Diyos. Nangako siya sa iyo, hindi ka niya iiwan kailanman. Sabi sa Hebrews 13:5, sinabi rin ng Biblia na ang Diyos ang tutulong sa iyo. Hindi mo kailangan matakot. Sabi sa Hebrews 13:6. Magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan ka niya na malampasan ang anumang problema. Mahal na mahal ka ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang mga salita sa isang aklat. Ito ay tinatawag na Biblia. Maraming mga talata sa Biblia ang makakatulong sa iyo sa tuwing dumaranas ka ng mahihirap na sitwasyon. Pwede mong kabisaduhin ang mga talatang ito at sabihin ang mga ito sa tuwing ikaw ay nalulungkot o natatakot. Laging tandaan, mahal ka ng Diyos at nais niyang tulungan kang malampasan ang mahihirap na sitwasyon. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, may ilang mahalagang pangako siyang dapat natin malaman. Una, sinabi niya ang ganito, lagi kang sasamahan ng Diyos sa hirap at ginhawa. Sa lungkot o saya, walang araw o oras na hindi mo kasama ang Diyos. Kung ikaw ay anak niya, mangako siyang hindi ka niya mababayaan. Pangalawa, nangako rin siya na tutulungan ka. Sinasabi ng pangako nito ng Diyos na anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, magiging katuwang mo siya o kaagapan. Kapag kailangan mo ng tulong, hindi ka magdadalawang salita sa Kanya. Agad siyang tutulong sa iyo. Pangatlo, nangako ang Diyos na iligtas ka. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya Kanyang iligtas, ipagtanggol kapag ikaw ay may problema. Diba? Napakasarap mapakinggan, lalo na kapag ikaw ay may kaibigan at ang sasabihin sa iyo, relax ka lang. Ako ang bahala sa iyo. Pero dahil limitado lang ang kakayanan ng tao, hindi tayo lubusang makakaasa sa mga pangakong gaya nito. Subalit, iba ang Diyos. Hindi limitado ang kanyang kapangyarihan. Kayang-kaya niyang gawin ang sinasabi niya sa iyo. Apat, nako ang Diyos na pakikinggan ka niya. Makikita natin ito sa Biblia sa Awit 145 verse 18. Ang sabi rito, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Napakagandang malaman na kung ikaw at ako ay mananalangin, pakikinggan ka ng Diyos. Maaari mo siyang kausapin anumang oras at tiyak kung ikaw ay tutulungan ng Diyos. At panglima, ipinangako din ng Diyos na siya ang magiging lakas natin sa panahong gaya nito. Tignan natin ang sinasabi ng Awit, chapter 46, verse 1.
Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Napakagandang pangako ito dahil ipinapaalala sa atin ng Diyos na siya ang sasaklolo sa iyo at sa atin. Napakaraming pangako ang Diyos na makikita sa Biblia. Isapulo mo ito upang maalala mo kapag ikaw ay may problema o kinatatakutan. Napakarami nating natutunan sa araling ito. Nais naming malaman kung anong iyong palagay sa iyong mga napakinggan. Sa baba ay may link. Isang pagtataya upang masabi naman ninyo kung ano ang nasa puso't isipan nyo. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa pagkakataong ito na natutunan namin ang iyong mga pangako. Tulungan mo po ang mga mag-aaral na nakikinig ngayon sa anumang bagay na pinagdaraanan niya sa panahon ito ng pandemya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan! Maraming salamat sa panonood ninyo